First of all, I want to say I'm really sorry for the delay ng part 2 na ito. Alam niyo naman, medyo napatagal ang recovery natin from the last time at gusto ko kasing siguraduhin na top tier at punong-puno ng emosyon ang bawat salitang ilalabas ko para sa inyo. Salamat sa inyong mahabang pasensya at sa walang sawang pagabang. Heto na tayo sa part 2. Kung sa part 1 ay nalunod tayo sa tamis at velvet touch ni Leo, dito sa ikalawang bahagi, mas lalong magiging magulo ang mundo ni Liam. Isang imbitasyon sa roof deck, isang halik sa bar, at isang mapanghas na tagpo sa elevator, lahat ba ito ay simula ng isang masayang pagsasama? O ito na ang mitya ng isang masakit na katotohanan? Handa na ba kayong makilala ang cold edge ni Lucas? Handa na ba kayong makita kung paano unti-unting mabibiyak ang puso ni Liam sa pagitan ng dalawang mukhang magkapareho pero magkaiba ang kaluluwa? Bago tayo dumiretso sa kwento, please like, share, and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating grand finale sa susunod na part. Malaking tulong ito para patuloy tayong makagawa ng mga ganitong klaseng kwento. Buckle up dahil mas uminit, mas bumilis at mas naging mapanganib ang laro. Heto na ang part 2. Hating gabi, ang Manila skyline ay tila isang malaking sementeryo ng mga pangarap. Malamig, tahimik at puno ng mga aninong hindi mo malaman kung kaibigan o kaaway. Ang hangin sa roof deck ay mas matalas ang kagat kumpara sa mga nakaraang gabi, pero si Liam ay parang liyab na hindi mamatay-matay. Nakatayo siya malapit sa pasimano, ang kanyang puso ay tumitibok sa bawat segundong lumilipas habang hinihintay ang pagdating ni Leo. Matapos ang nakakagulat na tagpo nila sa elevator kanina kung saan hindi niya napigilang dakmain ang pagkalalaka nito, hindi na siya makapaghintay. Ang haplos na iyon ay tila ba nag-iwan ng marka sa kanyang palad, isang bigat at kapal na tila ba mas matindi kaysa sa naaalala niya. Ang kuryanteng gumapang sa kanyang braso mula sa pagpisil na iyon ay hindi pa ring nawawala. Tila ba nag-trigger ng isang bagong klase ng gutom sa kanyang sistema. Bumukas ang mabigat na pinto ng roof deck. Ang kalansing ng bakal ay bumasag sa katahimikan. Pumasok ang isang bulto. Pero hindi ito ang Leo na nakasanayan ni Liam, yung nakasuot ng linen at amoy eucalyptus. Ang pumasok ay isang lalaking balot ng otoridad. Nakasuot ng sharp charcoal suit pero ngayon ay wala na ang coat. Nakatupi ang sleeves ng puting polo nito hanggang siko at ang kurbata ay maluwag na nakasabit sa leeg. Ang bawat hakbang nito sa semento ay may bigat. Bawat galaw ay may tiyak na direksyon. Leo, bulong ni Liam sa kanyang isip bagamat may bahagi ng utak niya ang nagsasabing may kakaiba. Pero sa totoo lang, si Lucas iyon at ang fire sa kanyang mga mata ay hindi para magbigay ng init kundi para manunog ng kahit anong madaanan nito. "You came," sabi ni Liam, dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sabik. Hindi sumagot si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Liam, tinitimbang ang bawat hakbang nito gaya ng isang maninila na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita muli si Liam, hinila siya ni Lucas sa batok. Ang mga daliri ni Lucas ay baon sa buhok ni Liam habang sinakop nito ang kanyang labi sa isang marahas na halik. Wala ang lambing ni Leo, walang velvet touch. Ang halik ni Lucas ay parang isang deklarasyon ng gyera, agresibo, gutom at puno ng kapangyarihan. Lasang whiskey at panganib ang bawat pagdampi ng kanilang mga dila. "Wait, Leo, dahan-dahan lang," hingal na sabi ni Liam nang bigla siyang itulak ni Lucas sa sementadong pader ng roof deck.
Ang lamig ng pader ay bumangga sa init ng kanyang likod, nagresulta sa isang shudder na gumapang sa buong spine niya. Gusto mo to, di ba? Paos na sagot ni Lucas. Ang boses ay mas mababa at mas commanding kaysa sa nakasanayan ni Liam. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ipinahiya mo ako sa elevator, Liam. Ninakawan mo ako ng hininga sa harap ng maraming tao. Ngayon, panindigan mo ang ginawa mo. Hindi na nakasagot si Liam dahil muling sinakop ni Lucas ang kanyang labi. Ang daliri nito ay mapusok na ginalugad ang bawat sulok ng bibig ni Liam, tila ba may hinahanap na kayamanan. Dinala siya ni Lucas sa pinakamadilim na bahagi ng roof deck, malayo sa sikat ng buwan. Mabilis nitong hinubad ang suot na polo at sa ilalim ng malamlam na liwanag, muling bumungad kay Liam ang matipunong katawan na akala niya ay kay Leo. Pero may kakaiba. Ang bawat hawak ni Lucas ay nag-iiwan ng marka. Bawat haplos ay may diin na halos masakit pero nagbibigay ng kakaibang kuryente na mas matindi sa kahit anong naranasan niya noon. Dahan-dahang lumuhod si Liam gaya ng ginawa niya nung unang gabi sa ilalim ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay nakatingala, puno ng pagsamba. Hinubad niya ang pantalon ni Lucas at gaya ng inaasahan, ang dambuhalang sandata na pinisil niya kanina sa elevator ay muling bumungad sa kanya, nakatayo ng buong dangal. Ang girth nito ay nakakalula, isang dambuhalang hiyas na tila ba hindi kayang yakapin ng kanyang dalawang kamay. Ginamit ni Liam ang kanyang bibig, nilalasap ang init at ang kakaibang amoy ni Lucas. Cedarwood, mamahaling pabango, at ang mapait na tamis ng alak. Pero bago pa man siya makapagsalusa ng maayos, naramdaman niya ang matitigas na kamay ni Lucas na humahawak sa kanyang mga balikat at pinatayo siya ng sapilitan. Hindi ko kailangan yan ngayon. Gusto kitang maramdaman agad. Lahat mo. Utos ni Lucas. Iniharap ni Lucas si Liam sa pader. Pinatukod ang mga kamay nito sa magaspang at malamig na simento. Walang pasubaling ibinaba ni Lucas ang shorts at underwear ni Liam, inilalantad ang mapuputing hita nito sa malamig na hangin. Nang naramdaman ni Liam ang dulo ng pag-aari ni Lucas na humahalik sa kanyang pasukan, napaigas siya. Ang init nito ay tila ba nakakapaso, tila ba bakal na kinuha mula sa apoy. "Leo, please, be gentle, gaya nung dati," pakiusap ni Liam. Ang boses ay nanginginig at puno ng kalituhan. "I'm not Leo," bulong ni Lucas sa tenga ni Liam bago kagatin ng mariin ang kanyang lobe. Pero sa loob ng utak ni Liam na lunod na sa pagnanasa at dopamine, inakala niyang bahagi lang ito ng isang mapanuksong roleplay para lalong uminit ang kanilang gabi. Sa isang malakas at walang babalang baon, pumasok ang kabuuan ni Lucas sa makipot na lagusan ni Liam. Napasigaw si Liam, isang hiyaw na pilit niyang pinigil sa kanyang lalamunan para hindi marinig ng mga kapitbahay. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa simento, kumakaskis sa magaspang na texture hanggang sa mamula ang kanyang mga daliri. Sobrang tindi. Ang bawat pulgada ni Lucas na pumapasok ay parang sumasabog sa loob niya. Pinupuno ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Hindi ito ang banayad na rhythm ni Leo na tila ba nag-aalaga at sumasabay sa kanyang hininga. Ang bawat tulak ni Lucas ay mabilis, malalim at walang awa. Tila ba gustong wasakin ng lalaki mula sa loob. Tila ba gusto nitong i-reclaim ang bawat parte ni Liam na hinaplos ng kanyang kapatid. "Leo! Ungol ni Liam habang ramdam niya ang bawat ugat ng pagkalalaki ni Lucas na kumakiski sa kanyang pinakasensitibong bahagi. Ang laki nito ay tila ba pilit na binibiyak ang kanyang pagkatao. Binabago ang hugis ng kanyang loob para sumunod sa bawat marahas na galaw ng binata. Lucas didn't stop. Hinawakan niya ang buhok ni Liam, hinihila ito pa itaas para mapilitang tumingala ang binata at mag-focus sa sakit at sarap habang patuloy ang kanyang pagbayon. It was primal, it was raw, walang halong romance, puro lang physical dominance. Bawat tunog ng kanilang balat na nagtatagpo ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na roof deck, sumasabay sa bilis ng pintig ng puso ni Liam. Nang tuluyan na silang dumating sa rurok, napaiyak si Liam sa sobrang sarap at sakit.
Naramdaman niya ang mainit at nagbabagang bugso ng pagnanasa ni Lucas na pumuno sa kanya. Isang bugso na mas marami, mas malapot at mas malakas kaysa sa kahit anong naramdaman niya kay Leo. Iniwan siyang hingal, nanginginig at halos hindi makatayo ni Lucas bago ito tumayo at nag-ayos ng sarili ng tila walang nangyari. Tila ba isang simpleng business transaction lang ang naganap. Kinabukasan, binisita ni Liam si Leo sa flower shop. Gusto niyang pag-usapan ang intensity ng nagdaang gabi, pero pagpasok pa lang niya, sinalubong siya ng isang Leo na amoy eucalyptus at tila balutang sa saya. Liam, sakto, kakatapos ko lang i-arrange tong mga tulips. Sabi nila, white tulips mean forgiveness, pero para sa akin, they mean peace. Bungad ni Leo, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Lumapit si Liam, hinawakan ng kamay ni Leo. Leo, okay ka na ba? Sabi mo may sakit ka kahapon sa elevator. Oo, medyo okay na. Nagpahinga lang ako buong gabi sa unit ko. Tulog na tulog ako, parang nabawi ko lahat ng pagod. Sagot ni Leo nang may malambing na ngiti. Buong gabi? Kunot noong tanong ni Liam. Di ba nagpunta ka sa roof deck, midnight, yung ginawa natin? Tumigil si Leo sa pag-aayos ng mga rosas. Mukhang lito. Roof deck? Kagabi? Liam, baka nananaginip ka lang. Seryoso, 9 PM pa lang bagsak na ako. May lagnat ako, di ba? Natawa si Liam, iniisip na baka kunwari lang si Leo dahil nahihiya ito sa pagiging wild kagabi. Siguro roleplay nga yung I'm not Leo na sinabi niya, isip ni Liam. Hinila si Liam sa likod ng shop kung saan may maliit na garden. Pinaupo niya ito sa isang wooden bench. Liam, look! I pressed this for you! Inabot ni Leo ang isang maliit na frame na may lamang pinatuyong sunflower at isang maliit na note. You are my son. I spent the whole morning thinking about us, bulong ni Leo. Idinampi ang kanyang noo sa noo ni Liam. I feel so safe with you, like kahit anong gulo sa labas, kapag kasama kita, tumitigil ang mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liam ang sobrang pagmamahal. Ito ang Leo na gusto niya, ang malambot, ang mabango, ang laging may oras para sa sining. The hands. Pero habang hawak ni Leo ang kanyang pisngi, napansin ni Liam ang mga kamay nito. Magaspang, may mga kalyo mula sa lupa at pag-aayos ng mga thorns. Pero yung mga kamay na humawak sa kanya kagabi sa roof deck, yung mga kamay na bumaon sa buhok niya, ang kinis. Parang kamay ng isang taong hindi kailanman humawak ng paso o gunting. Binaliwala ito ni Liam. Baka gumamit lang siya ng heavy-duty moisturizer, rason niya sa sarili. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Liam and Leo were caught in the middle of a street in Makati. Tumakbo sila papasok sa isang maliit, maalikabok na kafe. Hala, basang-basa ka! Tawa ni Leo habang pinupunasan ng salamin ni Liam gamit ang kanyang sariling t-shirt. Ikaw rin naman, sagot ni Liam, pinagmamasda ng basang buhok ni Leo na nakadikit sa noo nito. Umorder sila ng mainit na tsokolate. Habang nakaupo sila sa tabi ng bintana, pinagmamasda ng patak ng ulan, hinawakan ni Leo ang kamay ni Liam sa ilalim ng mesa. Alam mo Liam, minsan natatakot ako, sabi ni Leo seryoso na ang mukha. Natatakot ako na baka isang araw, ma-realize mo na ordinaryo lang ako, na boring tong buhay ko na puro bulaklak lang. Leo, hinding-hindi mangyayari yon, sagot ni Liam. You're the most beautiful soul I've ever met. Seryoso, ikaw ang nagturo sa akin na hindi kailangang laging mabilis ang buhay. Promise? Tanong ni Leo, looking into Liam's eyes with so much vulnerability. Promise. Sa mga sandaling iyon, lalong nabaon si Liam sa pag-ibig. This emotional intimacy was something he never thought he'd find. Leo was his anchor. 2 gabi ang lumipas. Liam received a text from Elle. Dinner, 8 p.m. High-end steakhouse in BGC. Dress up. I want to celebrate something. Liam was surprised. Leo usually preferred street food, small cafes, or home-cooked meals, but he complied, excited for the change of pace. Pagdating niya sa steakhouse, doon na naghihintay ang lalaking naka-navy blue suit.
Ang buhok ay naka-slick back, perfect ang bawat hibla. Walang bahid ng florist look. Leo, ang mahal dito ah. Anong sineselebrate natin? Tanong ni Liam habang umuuko. Ang lalaki, or Lucas, ay uminom ng isang baso ng matapang na whiskey ng diretso. Minsan lang naman, Liam. We deserve the best. Life is too short for cheap beer. The drink. Si Leo ay hindi umiinom ng whiskey ng diretso. Laging may reklamo ito na masyadong matapang. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon, nilalaklak ang alak na parang tubig. Tila ba'y nag-e-enjoy sa hapdi nito. Hinawakan ni Liam ang kamay ng lalaki sa ibabaw ng mesa. Namiss kita. At yung scent mo. Liam leaned in expecting the smell of eucalyptus or fresh rain. Pero hindi. Amoy ito ng oud, ng leather, at ng mamahaling cologne na tila ba'y sumisigaw ng power and status. Clue number 3. The scent. Bakit iba ang pabango mo? I thought you liked the natural ones. Tanong ni Liam. New scent. Exclusive. Do you like it? Maikling sagot ni Lucas. Ang boses ay walang emosyon. Parang binabasa lang mula sa isang script. I guess, sagot ni Liam, pero sa loob-loob niya may kung anong kumikirot. Bakit parang kinakausap niya ang isang estranghero na may mukha ng kanyang mahal? Pagkatapos ng dinner, dinala ni Lucas si Liam sa building nila. Liam, tawag ni Lucas habang nasa lobby. Gusto mong makita ang apartment ko? Dito lang ako sa 12th floor. Hindi ko pa ito na ipapakita sa iyo dahil ayokong madistract ka sa mga simpleng bagay. Nagulat si Liam. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Hindi mo sinabi sa akin na dito ka rin pala nakatira. Akala ko sa kabilang street ang unit mo, malapit sa shop. Surprise! Maikling sagot ni Lucas. Isang smirk na puno ng lihim ang sumilay sa kanyang labi. Neighbors are meant to be closer, right? Pagpasok nila sa unit ni Lucas, binalot sila ng katahimikan at kadiliman. Hindi binuksan ni Lucas ang mga ilaw. I like the shadows, Liam. Mas maganda ang view ng city lights kapag madilim sa loob. Walang distractions. Puro lang tayo. The darkness. Sa tuwing kasama niya si Leo, laging maliwanag. Leo loved the sun, loved opening the curtains. Pero ang lalaking ito, tila ba takot sa liwanag? O baka naman itinatago ang sarili sa dilim. Dinala ni Lucas si Liam sa kanyang kama. Isang malaking, sleek at minimalist na kama na gawa sa mamahaling itim na silk sheets. Doon, muling naganap ang isang matinding pagtatalik. Sa dilim, hindi makita ni Liam ang mukha ng lalaki, pero ramdam niya ang bawat muscle nito, ang bawat ugat sa kamay nito na mahigpit na humahawak sa kanyang bayang gaya ng isang rehas. Muli niyang tinanggap ang dambuhalang hiyas ni Lucas. Sa bawat pagbaon, parang may sumisigaw sa kanyang katawan na may mali, na ang lalaking ito ay masyadong matigas, masyadong malamig at walang puso sa bawat tulak. Pero ang kanyang pagnanasa ay laging nananalo sa huli. Ang pagiging wild ni Leo ay tila ba nagbibigay ng excitement na hindi niya mahanap sa malambing na version nito. You were mine tonight, Liam. Remember that. Only mine. Bulong ni Lucas sa gitna ng kanilang pagsasama. Ang boses ay puno ng pag-aari habang nilulunod niya si Liam sa kanyang bilis at lakas. Tila ba gustong burahin ang kahit anong memorya ng tunay na Leo sa isip ni Liam. Kinaumagahan, nagising si Liam dahil sa sikat ng araw na pilit na tumatago sa mamahaling blinders ng unit. Ang liwanag ay tila ba nanunuri. Inilalantad ang bawat detalye ng kwartong iyon na hindi niya nakita sa dilim. Wala si Lucas sa tabi niya. Mula sa kabilang bahagi ng apartment, naririnig niya ang lagaslas ng tubig sa shower. Dahan-dahang bumangon si Liam. Ang kanyang buong katawan ay masakit, mula sa kanyang liig na puno ng mapupulang marks hanggang sa kanyang balakang na tila ba nabugbog sa tindi ng naganap na gabi. Hinanap niya ang kanyang salamin sa tabi ng kama. Habang naglalakad siya ng pasuray-suray para hanapin ang kanyang t-shirt sa gitna ng mga nagkalat na damit, napadaan siya sa isang eleganting side table na gawa sa itim na marmol. Doon,
Sa tabi ng isang basong may tirang whiskey at isang mamahaling relo, may isang 2x2 na picture frame na nakataob ng bahagya. Kinuha ito ni Liam, tila ba may kung anong puwersa na humihila sa kanya. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang lumukob sa kanyang buong pagkatao. Sa picture, may dalawang bata, identical twins, magkamukhang magkamuka, nakasuot ng parehong damit at parehong nakahawak sa isang sunflower. Sa tabi nito, may isa pang mas bagong picture, isang graduation photo mula sa isang prestihiyosong unibersidad. Dalawang lalaki, iisang mukha, pero ang isa ay nakangiti ng malambing, ang mga mata ay puno ng liwanag at kabaitan. Leo. Ang isa naman ay nakatitig ng diretsyo sa kamera. Ang tingin ay malamig, matalim at tila ba ng huhusga. Lucas. Sa ilalim ng frame, may maliit na plake na may nakasulat na pangalan sa eleganteng font. Leo and Lucas. Nabitawan ni Liam ang frame. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay tila ba isang pagsabog sa kanyang pandinig, umaling-ungaw sa bawat sulok ng kwarto. Ang bawat piraso ng salamin ay tila ba sumasagisag sa kanyang puso at sa kanyang kaisipan na unti-unting nadudurog. Hindi to totoo. Please! Bulong ni Liam, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi kontrolado. Naisip niya ang pressed flower ni Leo kagabi at ang marahas na kama ni Lucas kanina. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Lucas, nakatapis lang ng puting tuwalya sa kanyang baway, ang mga patak ng tubig ay gumagapang pa sa kanyang matitigas na muscles. Tumingin siya sa basag na frame sa sahig, tapos ay tumingala kay Liam nang walang kahit anong gulat, pagsisisi o hiya sa kanyang mukha. Nakita mo na pala ang family secret. Sabi ni Lucas, ang boses ay patag, walang emosyon. Sino ka? Sigaw ni Liam, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, pait at disgusto. Sino ka sa kanilang dalawa? Sino ang kasama ko nung unang gabi sa roof deck? Sino ang kasama ko rito kagabi? Ngumiti si Lucas, isang ngiting punong-puno ng cold edge, isang ngiting walang kahit anong init. I'm Lucas. At ang lalaking pinupuntahan mo sa flower shop, yung lalaking mahilig sa sunflowers at tula na walang kwenta, that's my brother, Leo. Niloko niyo ako! Pinaglaruan niyo ako! Ikaw ang lumapit sa akin sa bar, Liam. Ikaw ang humilis sa akin. Ako lang ang sumalo sa ibinigay mo dahil mukhang kailangan mo. Sagot ni Lucas habang dahan-dahang lumalapit kay Liam, tila ba isang lobo na tinitignan ng kanyang biktima. At sa elevator, ikaw ang humawak sa akin. Hindi mo ba napansin ang pagkakaiba ng texture? O masyado ka lang lunod sa sarap na ibinibigay ko? Hindi na nakapaghintay si Liam. Kinuha niya ang kanyang gamit ng mabilis at patakbong lumabas ng apartment. Hindi na alintana kung maayos ba ang suot niyang damit. Ang kanyang isip ay isang malaking buhuwi ng emosyon. Ang lalaking binigyan niya ng kanyang binhi at ang lalaking nagpahirap sa kanyang kalamnan, magkaibang tao sila. Tumakbo siya patungo sa elevator, desperadong makalabas sa building na iyon at makalayo sa amoy ni Lucas. Pero sa kanyang pagmamadali at sa gitna ng kanyang mga luha, hindi niya alam na doon mismo sa maliit na espasyong iyon magtatagpo ang lahat ng piraso ng kanyang pinakamalaking pagkakamali para sa isang huling confrontation. Kinaumagahan, nagising si Liam dahil sa sikat ng araw na pilit na tumatago sa mamahaling blinders ng unit. Ang liwanag ay tila ba nanunuri. Inilalantad ang bawat detalye ng kwartong iyon na hindi niya nakita sa dilim. Wala si Lucas sa tabi niya. Mula sa kabilang bahagi ng apartment, naririnig niya ang lagaslas ng tubig sa shower. Dahan-dahang bumangon si Liam. Ang kanyang buong katawan ay masakit, mula sa kanyang liig na puno ng mapupulang marks hanggang sa kanyang balakang na tila ba nabugbog sa tindi ng naganap na gabi. Hinanap niya ang kanyang salamin sa tabi ng kama. Habang naglalakad siya ng pasuray-suray para hanapin ang kanyang t-shirt sa gitna ng mga nagkalat na damit, napadaan siya sa isang eleganting side table na gawa sa itim na marmol. Doon,
Sa tabi ng isang basong may tirang whiskey at isang mamahaling relo, may isang 2x2 na picture frame na nakataob ng bahagya. Kinuha ito ni Liam, tila ba may kung anong puwersa na humihila sa kanya. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang lumukob sa kanyang buong pagkatao. Sa picture, may dalawang bata, identical twins, magkamukhang magkamuka, nakasuot ng parehong damit at parehong nakahawak sa isang sunflower. Sa tabi nito, may isa pang mas bagong picture, isang graduation photo mula sa isang prestihiyosong unibersidad. Dalawang lalaki, iisang mukha, pero ang isa ay nakangiti ng malambing, ang mga mata ay puno ng liwanag at kabaitan. Leo. Ang isa naman ay nakatitig ng diretsyo sa kamera. Ang tingin ay malamig, matalim at tila ba nang huhusga. Lucas. Sa ilalim ng frame, may maliit na plake na may nakasulat na pangalan sa eleganteng font. Leo and Lucas. Nabitawan ni Liam ang frame. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay tila ba isang pagsabog sa kanyang pandinig, umalingaw sa bawat sulok ng kwarto. Ang bawat piraso ng salamin ay tila ba sumasagisag sa kanyang puso at sa kanyang kaisipan na unti-unting nadudurog. Hindi to totoo. Please! Bulong ni Liam, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi kontrolado. Naisip niya ang pressed flower ni Leo kagabi at ang marahas na kama ni Lucas kanina. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Lucas, nakatapis lang ng puting tuwalya sa kanyang baway, ang mga patak ng tubig ay gumagapang pa sa kanyang matitigas na muscles. Tumingin siya sa basag na frame sa sahig, tapos ay tumingala kay Liam nang walang kahit anong gulat, pagsisisi o hiya sa kanyang mukha. Nakita mo na pala ang family secret. Sabi ni Lucas, ang boses ay patag, walang emosyon. Sino ka? Sigaw ni Liam, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, pait at disgusto. Sino ka sa kanilang dalawa? Sino ang kasama ko nung unang gabi sa roof deck? Sino ang kasama ko rito kagabi? Ngumiti si Lucas, isang ngiting punong-puno ng cold edge, isang ngiting walang kahit anong init. I'm Lucas. At ang lalaking pinupuntahan mo sa flower shop, yung lalaking mahilig sa sunflowers at tula na walang kwenta, that's my brother, Leo. Niloko niyo ako! Pinaglaruan niyo ako! Ikaw ang lumapit sa akin sa bar, Liam. Ikaw ang humilis sa akin. Ako lang ang sumalo sa ibinigay mo dahil mukhang kailangan mo. Sagot ni Lucas habang dahan-dahang lumalapit kay Liam, tila ba isang lobo na tinitignan ng kanyang biktima. At sa elevator, ikaw ang humawak sa akin. Hindi mo ba napansin ang pagkakaiba ng texture? O masyado ka lang lunod sa sarap na ibinibigay ko? Hindi na nakapaghintay si Liam. Kinuha niya ang kanyang gamit ng mabilis at patakbong lumabas ng apartment. Hindi na alintana kung maayos ba ang suot niyang damit. Ang kanyang isip ay isang malaking buhuwi ng emosyon. Ang lalaking binigyan niya ng kanyang binhi at ang lalaking nagpahirap sa kanyang kalamnan, magkaibang tao sila. Tumakbo siya patungo sa elevator, desperadong makalabas sa building na iyon at makalayo sa amoy ni Lucas. Pero sa kanyang pagmamadali at sa gitna ng kanyang mga luha, hindi niya alam na doon mismo sa maliit na espasyong iyon magtatagpo ang lahat ng piraso ng kanyang pinakamalaking pagkakamali para sa isang huling confrontation. Ang katotohanan ay lumabas na. Hindi lang pala isa, kundi dalawa ang lalaking nagpapatibok sa puso at nagpapakulo sa dugo ni Liam. Paano haharapin ni Liam si Leo pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Lucas? At ano ang gagawin ng magkapatid kapag nalaman nilang iisang lalaki lang ang kanilang pinagsasaluhan? Ang susunod na kabanata ay ang huling bahagi ng ating series. Dito na magkakaharap-harap ang tatlo. Dito na lalabas ang lahat ng galit, selos at pagnanasa. Huwag ipalagpas ang part 3. Siguraduhin nakasubscribe kayo at i-share ang video na ito. I-comment nyo na, Team Leo, the heart, o Team Lucas, the fire. Let the war begin.
See you in the grand finale.